Guys, ayan, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, nandito na naman tayo sa Babuyan Chronicles, ano? So meron tayong isang alagang baboy dito at gagawin na nga nating dumalaga, gagawin nating inahin. Pero ngayon guys, papasok natin doon sa experiment natin na ano nga ba yung mangyayari sa baboy kapag hindi natin pinakain ng purong feeds pero gagamitan lang natin ng ata. So, pwede pa rin bang gawing dumalaga yon at pwede rin bang gawing inahin. So abangan nyo po araw-araw yung mangyayari sa ating baboy dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Guys, maglinis muna tayo ng babuyan. Ito marumi. So punta ka dito daw. Pasok dito sa ating munting babuyan. So ito guys, meron ditong isang alagang baboy. Ipakita mo nga no. Ito isang alagang baboy. So ang nangyari dito guys is dapat kakatayin natin to. Pero pinagdesisyon na natin na gagawin na lang guys na inahin. So ito guys, maglilinis lang tayo saglit. So wala kasi tayong pambomba, low-tech na tayo. Alam nyo naman yung mga backyard hog raiser ngayong mga panahon na to, talagang todo pagtitipid yung ginagawa. Kaya eto. So ang mangyayari dito guys, katulad ng sinabi natin is wala tayong feeds na sinasama sa pagkain dito, kundi purong ata lang. Gagawin natin yan guys para makatipid at para rin makita natin kung pwede bang lumaki yung alaga natin baboy, kung pwede bang gawing dumalaga yung alagang baboy kahit hindi natin pakainin ng purong feeds. By the way guys, etong baboy kasi na to is hindi naman siya pambenta. So etong baboy na to guys, etong baboy na to, hindi siya pangbenta. Kaya, pinasok natin dun sa experiment natin na palalakihin natin gamit lang yung ata. Yung ata nga pala is galing dun sa pinagpagilingan ng bigas. Yung, halimbawa, palay siya, tapos kukunin mo yung bigas, yung natira doon, ata yung tawag na pwede kumain sa baboy. Yung isa naman is panglagay lang dun sa kulungan ng baboy. Eto guys, kung pangbenta nyo yung baboy nyo, so make sure pakainin nyo guys ng tamang feeds, pakainin nyo, bigyan nyo ng tamang program sa pagpapakain yung alaga nyong baboy. Pero eto, since under tayo ng experiment kung pwede ba na lumaki yung baboy, pwede bang maging dumalaga, pwede bang maging inahin. So makikita natin yan guys dito sa ating program, dito sa ating babuyan. At ito ginagawa natin para magkaroon tayo ng alternative na idea na pwede bang makatipid yung mga backyard hog raiser, pwede bang manganak yung baboy kahit ganun lang yung pinakain, pwede bang mapalaki yung baboy sa ganung sistema ng pagpapalaki o pagpapakain sa baboy. Linis muna tayo pag may time. So ito, ganito yung buhay ng magbababoy guys. Ayan mga dumi ng baboy, talagang lilinisin mo. So kailangan guys sa pagbababoyan is hindi masyadong madiriin. Kasi kapag nandidiri ka guys, is hindi ka kikita. Negosyo ng pagbababoyan, kailangan wala kang arte at saka kemi sa katawan. Kasi kung medyo nandidiri ka, paano mo maaalagaan yung baboy ng maganda? Paano malilinis yung kulungan? So sa pagbababoyan, importante na malinis yung kulungan. At sa paglilinis ng kulungan, talagang magtatrabaho ka at lilinisin mo talaga yung dumi ng mga baboy para masiguro mo na healthy yung inyong mga alaga. Kailangan mong linisin yung mga dumi nito. So guys, ang hindi alam yung mga iba na hindi nag-aalaga ng baboy, akala nila simple lang, di ba? Pero araw-araw yung mga magbababoy naghihirap, nagdurusa, nagsisikap, pinagpapawisan. At ito nga, nandito tayo sa medyo mabaho na kulungan. Pero
at least tinatry natin na maging maayos yung kalagayan ng ating mga alagang baboy. So, what more pa kaya doon sa iba nating mga katropa, di ba, na napakaraming alaga, tapos hindi naman sila kumita kasi nga sa sobrang baba guys ng presyuhan. Birahin ko guys dito sa amin, 135, 140. Paano ka kikita sa 135, 140? Isa puhunan mo pa lang guys, talagang napakalaki na ng pinupuhunan ng mga magbabuboy, mga backyard hog racer. Tapos babaratin pa. So talagang hirap ang kumita guys. Kaya tayo guys, medyo napilitan din tayo na mag-reduce ng inventory. Sa ngayon, isa lang muna yung alaga natin. Kahit anong pilit at saka gusto natin guys na manumbalik na yung pag-aalaga natin ng maramihang baboy. Dati 40 yung alaga natin, pero hindi guys kakayanin sa ganitong sistema. Sabi ng ibang mga katropa, kapataas na yung presyuhan, maganda yon. At least kahit paano, madadagdagan ng konti. Yung kahit konti, may kita-kita. Siguro mga 50 pesos, 100 pesos o 200 ang kita sa baboy ng mga katropa natin. So, pero yung sabihin mong libo ang pwede nilang kitain sa isang baboy sa ganitong presyuhan, medyo malabo, medyo mahirap yung ganong sistema. So ito guys, katatapos lang natin ang maglinis ng ating baboyan. Ipakita mo nga Noah. Ayan, so ito yung nalinis natin na slot niya. Tapos nandito naman yung isang alaga na baboy. So ito, paano pa natin mamimaintain na maging maayos yung kalagayan ng baboy? Una, maraming iba't ibang paraan na pwede natin gawin, pero ang kalinisan ng kulungan, isa sa pinaka-importante para mapalaki yung pag-aalaga natin ng baboy, mapabilis yung paglaki nila. Importante kasi yun guys, kasi kapag healthy yung baboy, syempre may iwasan yung pagkakasakit, may iwasan yung dagdag gasto sa atin. Ikalawa, dapat maganda yung pagkain, which is hindi natin magagawa ngayon kasi medyo nakitipid tayo at alam naman natin yung kalagayan at sistema ngayon sa negosyo ng pagbaboyan. Yung gagamitin natin sa pagpapalaki na itong isang baboy na to, since hindi naman natin siya pangbenta, kung pangbenta nyo guys, i-make sure nyo at pitch yung gamitin ninyo kasi magiging magaan yung timbang ng baboy, hindi nyo makukuha yung target weight nyo at maaari rin kayong malugi pag nagkataon. So since ito gagawin natin dumalaga, palalakihin lang natin, pahabain yung katawan at titingnan natin kung paano yung magiging sistema nito sa bandang huli hanggang sa maglanti siya. Pero yung mga inahing baboy nga, 'di ba? Puro ata lang din yung pinapakain pero nanganganak naman ng marami. Sabi nila right management, tamang gamot, tamang pag-aalaga, magandang gulungan. So, yun yung mga bagay na dapat nating tutukan sa negosyo ng pagbaboyan. Dito naman, ang pinapakain na natin dito 1 kilo per day. So, dapat 1.5, 1.25 hanggang 1.75 kilos bawat araw na to kung regular na feeds yung ipapakain natin. Titingnan natin kung mapapalaki ba natin. Ito, subaybayan natin araw-araw. Pero ang masasabi ko lang, healthy naman yung ating alagang baboy at happy tayo sa naging resulta yung pagpapakain nga natin ng So nakita naman natin, lumaba rin yung katawan, lumaki rin siya, bumilo. So okay na sa atin yun for the meantime. So ilang buwan pa, doon tayo magde-decide kung ano yung mas magandang diskarte na pwede natin iba pang gawin. Pero sa ngayon, titingnan natin kung ano yung magiging pasistema natin dito habang ginagamitan natin guys ng ata. Ibig sabihin nito guys, isang takal na ganito sa bawal pakain. Ito 3 beses nagpapakain nito. Ito guys yung tinatawag na ata. Ayan, so ito yung ipapakain sa baboy. Ito, ipakita mo nga ba? Ayan. So enough na to para sa kanya, para makakain yung baboy na to. Ang mangyayari dito guys is since may nag-aalaga rin sa atin, may katulong tayo sa pag-aalaga dito. So ang usapan namin guys is kapag nanganak etong baboy na to is bibigyan siya ng 2 piraso. At sagot natin yung pakain dito sa alagang baboy, sagot natin yung gasto sa ata, at sagot din natin yung pagpapabulog.
sa kanya is kung wala tayo, hindi tayo makadalaw dito sa babuyan, siya yung mag-aalaga, siya yung magpapakain. Siya rin yung magme-maintain, maglilinis paminsan-minsan. So, minsan kasi busy rin tayo, may iba pa tayong inaasikaso ng negosyo. Lahilo muna tayo talaga sa babuyan ngayon. Pero, iniisip natin na darating rin yung pagkakataon na makakabalik tayo ng tuluyan dito sa negosyo ng pagbababoyan. Lalo na kapag medyo maganda-ganda na yung presyuhan ng baboy dito sa aming lugar. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at syempre sama-sama tayong umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam.